Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Alam niyo ho, merong lumabas na balita na kung tama ho yung translation dito, ang dating po sinisiraan ng China ang Pilipinas. So ang sabi rito ay in recent times, ang title niya, Chinese citizens in the Philippines and those planning to travel to the Philippines are reminded to strengthen security precautions. Kailan po yan? April 1, 2025. Just today. Okay? Sabi rito ng Daily Tribune. News update. The Chinese Embassy in the Philippines has issued a security advisory warning Chinese citizens and businesses of rising risks due what is described as deteriorating public security situation in the country. In an unofficial translation. Ano lang hiya. Diba? So, nakiki-fake news na rin po ang China. In a statement on Tuesday, the embassy noted that Chinese nationals have increasingly faced harassment and inspections by the Philippine law enforcement. Bakit? Sino kayo para hindi ma-inspection? While political gatherings, protests, and demonstrations have become more frequent nationwide. And this story will be updated once an official translation is available. Diba? Ito. Sabi rito, Philippine law enforcement agencies have frequently interrogated and harassed, yun ang terminology, harassed Chinese citizens and businesses. Political rallies, marches, and demonstrations have increased significantly in various places, and the security risk faced by Chinese citizens and institutions in the Philippines have increased. And then the Chinese Foreign Ministry and the Chinese Embassy and Consulate General in the Philippines remind Chinese citizens in the Philippines to pay close attention to the local security situation, strengthen security precautions and emergency preparedness, reduce unnecessary outings, stay away from political gatherings and crowded places. Abide by local laws and regulations in a way, and beware of falling into security traps and snares. It is recommended that those who intend to travel to the Philippines conduct risk assessments and make prudent travel decisions. In case of emergency, please call the police in time and contact the Chinese Embassy and Consulate General in the Philippines for assistance. So mga tinutukoy po nila rito ng mga security issues. Yun yung mga pangkaraniwan diyan sa kalso. Yung mga karaniwan na nangyayari ng mga krimen. Pero alam niyo ho, ang totoo di ba? Maliwanag naman rito sa nilabas po. Source nito ay ang Philippine National Police. So kung hindi po kayo naniniwala, kanino pa tayo maniniwala at kukuha ng info? Alright, so ito yung info binigay nila. Kinumpara nila last year. So nung last year, na sinasabi natin, mas safe naman kumpara dati. Diba? So kung safe noon, mas safe po ngayon. Tingnan nyo from January 1 until February 14, so merong 4,817. So bumaba ito ng 26.76 for the same period ng January 1 hanggang February 14, 2025. Pababa po yung kanyang trajectory. 'Di ba? So ang ibig sabihin lamang itong China talagang nag-i-engage na ng pag-create ng confusion, no? At saka destabilization lalo na ho sa aspeto ng pang-ekonomiya ng bansa natin. Siyempre may epekto yan sa mga negosyante nila rito sa Pilipinas. Mag-iisip yung mga yan na mag-pull out na kaya kami, di ba?
Kasi lahat na lang ng ginawa ng China na pambubuli sa Pilipinas, hindi po kasi umubra eh. Lalo na yung sa West Philippine Sea, hindi umubra. Ngayon, ang nangyayari ron sa may parte ng Baho de Masinloc, yung kanilang giant ship, yung pinakamalaki nila. Nako, dati tayo po ang hinaharang. Parang nagkamali sila ng paglagay ng higanting barko nila ron ng Coast Guard dahil tayo po ang nanghaharang doon. Tayo ngayon ang nagsasagawa ng tinatawag natin noon na dangerous maneuvers. Takot din naman pala silang mabangga o bumangga yung kanilang malaking barko. So iwas sila ng iwas sa pagharang ng barko ng Pilipinas, ng Philippine Coast Guard. Ay nako. So pati sila na. Dati ang ginagawa lang ho ng China, tinitraining lang nila etong mga DDS vloggers, yung mga taga-media na tataniman nila ng impluwensya nila, siguro may financial considerations, right? 'Di ba? Libre yung training sa China. Kunwari tuturuan maggamit ng short videos. Hindi mo kailangang pumunta ng China para matuto lang gumamit ng Reels, para gumamit ng short videos sa YouTube. 'Di ba? Ang dali hong matutunan 'yun. Ang daming gumagamit noon na hindi po nagpupunta ng China para matutunan 'yun. Isang upuan lang matututunan mong gawin 'yun eh. 'Di ba? Grabe no. Ngayon eto na. And definitely i-amplify 'yan. No, ngayong araw na lumabas yung kanilang paninira, i-amplify po 'yan ng mga DDS vloggers. Ay nako. Hindi, mabuti na lang din po alerto itong PNP at naglabas ng mga datos nila. Diba? Correct, ang daming free tutorial. Kaya nga gastos pa lahat ng China. Diba? Kaya tanong nga doon bakit sila nag-i-invite ng mga Filipino influencers, ng mga Filipino vloggers? Para saan? Diba? Dalawang bagay lang po yan Number one, para ma-impluwensyahan nila. No? Ma-impluwensyahan nila. At kapag na-impluwensyahan nila yung mga Filipino vloggers, yung mga influencers, mga taga-mainstream media, na paniman nila ng kanilang doktrina, so ito na po yung magiging promoter nila. At ito na rin ang magiging tagapagtanggol nila. Ganun na yun. Diba? And then, syempre, pangalawa, diba? Or part 1 din yan, magagamit din nila yung mga may utang na loob sa kanila na kahit na fake news na, basta all about China, then, diba? Ipo-promote nila yon. Yan yung mga tao na magsasabi ng, actually, maganda naman dun sa China, okay naman dun, wala silang, hindi katulad ng sa Pilipinas na highly politicized yung mga tao. No, sa China, maganda ron, magkakaisa. Maganda yung ekonomiya nila. Kita nyo, magaganda yung kanilang mga proyekto. 'Di ba? Kung China lang, bandang dulo niyan Alam nyo, tagal na nating kaalyadong US pero hindi tayo nagmukhang Amerika. Totoo 'yun. 'Di ba? Yan ang failure ng US Failure din ng mga Pilipino yan because of discipline. 'Di ba? Palaasa kasi marami sa atin Pag tinutulungan na ang gusto, bubusugin mo na sila at bubuhayin. Diba? So, kalaunan yan, sasabihin na nila, pero kung sa China tayo, look at Malaysia, look at Indonesia, look at Vietnam. Ganun na yan, puro look at na yan Diba? Ganun na talaga yung magiging narrative niyan. Kaya hindi ho nakapagtataka na kahit na nasa hanay ka ng pro-administration, may makikita ka dyan na talagang tagapagtanggol ng interest ng China. At alam nyo na yun. Diba? Buti na nga lang din po. Naungkat yan nung nakaraan sa TRICOM. Pero again, shame on you sa Chinese Embassy na maglabas ng ganyan na reminder. Diba? Wag raw pupunta sa mga crowded places. Wag daw, alam mo, I agree, wag silang pupunta sa crowded places, wag silang pupunta doon sa mga political rallies. Bakit? Baka humamaya, 'di ba? Yung mga nagraraling mga DDS, sila
sila yung manakit. Ang mapagbibintangan, gobyerno na naman ng Pilipinas. 'Di ba? Kasi itong mga DDS, talagang very desperate na sila. Lahat na ginawa, lahat, 'di ba, makapagpabagsak lang ng gobyerno mula sa tatay nila na ngayon ay nakulong pa sa karma. Oh. Ako. Diba? So lahat ng paraan gagawin nila. Kaya ngayon ang China na mismo, lalo na nung dumating yung Amerika, yung mga representante ng Amerika rito recently, 'di ba? Anong ginawa nila? Nako, talagang magdadagdag, magbubuhos talaga sila ng armas dito sa Pilipinas. Kailangan natin yon. Kaya nga dun sa mga tumututol na nagkakaroon tayo ng mga libreng armas na dumarating galing sa Amerika, bakit dati sinasabi natin na dapat mag-upgrade na ang Pilipinas ng ating puwersa? Hindi ba paring Rex TV Adventure? Di ba sinasabi nun, dapat mag-upgrade na tayo? Oh, I really appreciate itong ginawa ni Pinoy, itong ginawa ni Duterte, bumili ng mga Black Hawk helicopter. Tapos ngayon kay PBBM, ayaw nila. Di ba? Na sinasabi na, nako, baka matulad tayo sa Ukraine. Pero nanghihingi tayo noon ng mga surplus. Di ba? Tapos ngayon may mga dumarating na latest, inaayawan na. So yun po yung sinasabi ko sa inyo. Yung impluwensya ng China, yung na kinakalat ng mga training nila rito, ramdam na ramdaman naman natin yan eh. Magmula po siguro mga first quarter ng 2023, pagkagaling ni PBBM ng China, na okay sana lilesen na nila yung gulo dun sa West Philippine Sea, pero hanggang bunganga lang. Walang black and white kasi walang kaseryosohan kausap ang China. Di ba? So lalong tumindi pa yung tension doon. So, sabi ni Maxton Dame, dumating na ang weapons namin. Ayaw nilang masapawan si Digonyo. Yun na nga eh. Di ba? Ayaw nilang masapawan. Yung tao pa na halos ipamigay na ang buong bansa sa China. Kung wala lang pong term limit, malamang tumakbo pa si Duterte, not because for the Filipino people, but because for the Chinese government. Kasi nga sabi niya, baon sila sa utang na loob sapagkat buhay ang ibinigay nito sa kanila. Pero buti na nga lang, timely, di ba? Naging presidente ngayon si PBBM. Sinubok niya na magkaayos ang kanilang situation ng China, pero hindi talaga umubra eh. Di natural, tama na yung ginawa ni PBBM na tahakin niya na yung landas, na itama niya ang mga pagkakamaling desisyon ni Duterte, na idinikit ang Pilipinas sa China. Diba? O ngayon, tingnan nyo. Pati mismo ang Chinese Embassy nakikisali na sa pag-fake news, sa paninira sa ating gobyerno.